jab step master, post-up powerhouse, unstoppable mid-range moves, at one of the greatest scorer in basketball history. Tara at balangkasin natin at alamin kung successful nga ba ang naging karera ni Carmelo Anthony sa nakalipas na 19 na season at bakit nasabi ni Kobe na isa siya sa pinakamahirap bantayan sa liga. 9th all-time scoring leader, 2013 scoring leader, 10-time All-Star, 7-time All-NBA selection, first team All-Rookie, 3-time Olympic gold medalist, top 2 Team USA scoring leader of all time, 2-time USA Male Athlete of the Year, part of the 75th anniversary team. Ilan lang yan sa mga accolades na tanggap ni Melo sa loob ng kanyang 20 taon sa paglalaro sa NBA. Sino ba naman ang hindi nakakilala dito sa 6'8" offensive prowess na si Carmelo Anthony? Bukod sa kanyang signature celebration at 3 on the head, being one of the greatest shot creator and spot-up shooter ng liga ang tumatak sa ating mga fans. Drafted number 3 overall pick, nagsimula ang karera ni Carmelo Anthony sa koponan ng Denver Nuggets. With the 3rd pick in the 2003 NBA draft, the Denver Nuggets select Carmelo Anthony from Syracuse University. Hindi may tatanggi. Sa kanyang rookie year pa lang ay binuhat niya agad ang kanyang team at nag-average ng 21 points, 6 rebounds at 3 assists, runner-up in the rookie year voting, sumunod kay LeBron James. He played all 82 games in that season. Dinala niya agad sa playoffs ang kanyang team, ngunit bigong makausad sa second round at pinadapa ng Minnesota with prime KG in just 5 games. Fast forward sa 2007 regular season ay na-acquire nila via trade si Allen Iverson. Ngunit walang chemistry sa dalawang super scorers. Sa seasong ito ay nag-average siya ng career high 28.9 points, shooting 48% per game, ngunit maagang pinauwi ng Spurs sa first round. Itong taong naglaro sa Denver Nuggets kung saan 7 beses din niyang nadala sa playoffs ang kanyang team. Ngunit 1 beses lamang nakatungtong sa Western Conference Finals kung saan nakalaban nila ang koponan ng Lakers sa pamumuno ni Kobe Bryant na siyang nakasungkit ng kampyonato ng taong yon. 2010-2011 season naman nang matrade si Melo kapalit ng 4 Knicks players na sina Wilson Chandler, Raymond Felton, Danilo Gallinari at Timofey Mozgov. Sa package na ito ay kasama naman ni Melo sina Chauncey Billups, Reynaldo Bachman, Sheldon Williams at Anthony Carter. Dito ay nakatandem niya ang isa sa pinaka-aggressive at high-flying power forward ng 2000s era na si Amaris Stoudemire. Sa kanyang first season bilang Knicks player ay nagtala ito ng season average na 26 points, 7 rebounds, shooting 46% on the field at sa kaparehong season ay nakuha niya ang career high 3-point percentage na 42%, throwing 4.23 points per game. Naglagi ng 7 taon sa New York ngunit 4 na beses lamang silang pinalad makapasok sa playoffs due to players injury. Sa huling season bilang Knicks player, dito na nagumpisang bumagsak ang puntos at impact sa laro ni Melo. Matapos sa Knicks ay nag-request ito ng trade patungong OKC kung saan napabilang siya bilang ika-21 player na nakapuntos ng 25,000 career points. Ngunit dito rin kitang-kita na ang regression pagdating sa scoring, only averaging 16 points per game sa kabila ng kanyang 33 minutes of playing time. Babad sa laro pero lesser impact. Dahil dito, as the regular season ends, Thunder traded Carmelo Anthony to the Hawks in a 3-team trade in which they acquired Dennis Schroeder from the Hawks. Hindi nakapagsuot ng Hawks uniform because Melo accepted the contract buyout at pumirma ng 2.4 veterans minimum contract sa Houston kung saan muli niya makakasama ang Nuggets former head coach na si Mike D'Antoni. Ngunit taliwas sa expectation ng nakararami sa reunion ng dalawa, naging disaster ang trade na ito. Melo only averaging 13 points per game at nagtuloy ang struggle at paglagpak ng kanyang contribution sa team. Kaya at the end of the season, na-trade ulit ito patungong Chicago Bulls kung saan na-waive siya at naging isang free agent. Almost a year si Melong free agent, walang team ang gustong kumuha sa kanya. Pero matapos mabigyan ito ng chance ng Portland na maglaro ulit noong 2019 to 2020 season, for the first time in his career, off-the-bench player na ang role niya sa Portland. Sa kabila nito, muling nabigyang buhay ang career niya kung saan pinangalanan siyang Western Conference Player of the Week once at nakagawa pa ng isang winning shot laban sa Toronto. Sweeps it low to the floor, outside of Carmelo, head down, 15-footer away, got it! Carmelo
Anthony drills it straight away from 16 feet out. Nakaabot sa playoffs ang Portland sa tulong niya, ngunit maagang nilaglag ng powerhouse Denver sa first round. 2 seasons siyang naglaro bilang Blazers. On his 20th season, sa edad na 37, naglaro pa ulit si Melo sa kanyang huling season bilang Laker kasama ang kanyang best friend na si LeBron James. Ito na sana ang huling pagkakataon niya para makasungkit ng championship, ngunit inalat ang Lakers at bigong makapasok sa playoffs. Tinapos niya ang kanyang NBA career na may 28,289 career points, 9th leading scorer in NBA history with nearly 8,000 rebounds, and has career average 22 points per game, shooting 45% on the field in 1,260 NBA games. Bit-bit ang $266 million career earnings. Masasabi nating successful ang kanyang naging karera. Hindi man nakasungkit ng kampyonato, the longevity of his game set him apart. No doubt na first ballot naman siya pagdating sa Hall of Fame category sa dami ng kanyang achievements bilang individual player. Nang matanong nga si Kobe kung sino ang pinakamahirap bantayan sa liga, he has always been a player that I enjoyed guarding the most. He was the most difficult because of his size and his speed. Kobe Bryant.